Kamusta pong muli mga kababayan? Hello po, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Samahan niyo po muli. Ito po, umpisahan na po natin mga kababayan. Ito pong pag-uusapan nating issue ngayon ay ang Pangulong Marcos po ay nanawagan na naman at nag-uutos na naman po mga tambay. Pinag-uutos na naman po na kailangan daw po ay maramdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad po ng ating bansa mga tambay. Magtatatlong taon na ay ngayon lang po nararamdaman mga tambay. Ibang klase. At siyempre po pag-usapan din po natin yung ginawa po nila. Ito po kasi ay kailangan daw po kasi yung una po natin paikinggan mga kabayan ay kailangan daw po natin maramdaman ang pag-unlad po ng ating bansa. Pero pag-usapan din po natin yung ginawa naman po nila. Yung pag-unlad naman po yata nila mga tambay. Nauna po yata yung pag-unlad nila. Kasi naibenta na po kasi yung ating gold reserve. Ngayon naman po nagpaplano na naman po sila. Naibenta naman po ang ating government asset. Yung mga asset po natin. Government asset naman po ang pinagpaplanuhan naman po nila ibenta. Naibenta na po kasi ang ating ginto na hindi po yata bababa sa hindi po yata bababa sa 25 tons, mga tambay. 25 tons po yata, tonelada. At hindi po bababa sa 100 billion po yata ang pinagbilan, mga kababayan. Ngayon, yun po ang una nilang ginawa yata na umunlad muna sila. Nung maunlad na yata sila, ngayon po, nagpaplano na po na maramdaman naman daw po ng mga Pilipino ang pag-unlad natin, mga katambay. Pakinggan po natin ang balita, mga katambay. At isunod din po natin yung plano nilang ipagbebenta. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na tiyaking mararamdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad na ekonomiya ng Pilipinas. Inihagya ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang 24th National Economic and Development Authority Board meeting kahapon. Dito ay inihayag ng punong ehekutibo na kontento siya sa mga nakamit na ekonomiya ng bansa nitong 2024. Ngunit git ni Pangulong Marcos Jr. mas mainam kung mas mararamdaman ng mga Pilipino ang epekto nito at mas malaman ng taong bayan ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan. Dagdag pa ng Pangulo, kinakailangan magkaroon ng mas malinaw na information dissemination para mas maipaliwanag ang pangmatagalang epekto ng naturang mga proyekto. Kabilang sa mga pinatututukan ng Presidente ay ang pagkakaroon ng comprehensive report sa mga inisyatibo sa pagkamit ng food security at kung paano ito makakatulong sa pagpapabuti ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Walang kamatayan, food security mga tambay. Walang kamatayan. At napakaganda po na sinabi ng Pangulo para sa kanila. Naramdaman po nila mga tambay. Maganda naman daw po ang nangyayari sa ating bansa. Number 1 yata sa kanila. Napakaganda po nangyayari po sa kanila. Talagang ramdam na ramdam po nila mga tambay. Ang pagbabago po nila. 3 taon pa lang po, nabago na po ang kanilang asset. Hindi kaya, napakalaki na po ng asset yata, mga tamay, na nadagdag sa mga kayamanan yata nila. Napakalaking pagbabago. Pero sa mga Pilipino, sa ating mahihirap, mga tambay, hanggang pangako na lang po sila. Pako. Ito naman po ang gagawin nila. Hindi po sinabi na, hindi po ito pinagmalaki ng Pangulo, mga tambay. Hindi niya po pinagmamalaki ito. Ito po yata medyo sekreto yata. Pakinggan po natin ang ating kababayang vlogger. Ang Department of Finance sa pamumuno ni Ralph Recto ay nagsusulong ngayon ng pagbibenta ng mga ari-arian ng gobyerno upang mapalakas ang income ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng plano ng Department of Finance na mag-increase ang kita ng gobyerno nang hindi nagdadagdag ng bagong buwis bilang suporta sa mga proyektong pang-ekonomiya ng bansa. Bilang tugon sa mabilis na pagkaubos ng pondo, ang gobyerno ng Pilipinas ay magbebenta ng halos 28,000 na maliliit na assets upang makalikom ng pondo para sa mga proyekto ng Administrasyong Bongbong Marcos.
Pero ang malaking tanong, anong mga proyekto? Mula noong 2022, wala pa tayong nakikita o naririnig na mga major infrastructure projects ng gobyernong ito. Ang ilang mga proyekto ay tinanggalan pa ng pondo at itinigil. Ayon sa plano, ang mga Pilipino at mga overseas Filipino workers ay maaaring bumili ng mga ari-arian mula 200 square meters pataas base sa mga patakaran ng Privatization Management Office. Sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na ipopost nila ang mga properties para sa public auction online. Karamihan sa mga ari-ariang ito ay matatagpuan sa mga probinsya. May interest din ang Land Bank sa pagsali sa bidding dahil marami silang repossessed properties at iba pang mga assets ng gobyerno na maliit na maaaring isama sa auction. Ayon sa Department of Finance, layunin ng hakbang na ito na mag-increase ang income ng gobyerno at bawasan ang mga gastos sa maintenance ng mga non-performing assets. Isa sa mga balak na ipapa-auction ay ang Star City na may estimate na 15 billion pesos. Wow, Star City. Noong December 2024, kumita ang gobyerno ng 4 billion pesos mula sa pagbibenta at pagrenta ng mga assets, kabilang ang mga dibidendo at ang pagtaas ng non-tax revenues sa mahigit 500 billion pesos noong 2024. Ayon sa mga kritiko, kung ganito naman kalaki ang kita ng gobyerno, bakit kailangan pa magbenta ng ari-arian na ang may kakayahang bumili ay ang mga may pera lang? Marami ang nag-aalangan na baka ito'y mapunta lang sa mga tauhan ng mga korap na mga politiko. Matatandaan natin na ang gobyerno ay nagbenta ng gold reserves noong nakaraang taon at ngayon naman ay magbibenta ng halos 28,000 na mga properties. So ang tanong ay, papayag ba kayo na ibenta ng gobyerno ang mga ari-arian? Ay nako, nakita po natin mga plano po. Yan po mga plano ng ating Finance Secretary Ralph Recto, mga tambay. Napakarami po pagdating sa kapirahan. Ibang klase po ang ating Finance Secretary. Nakapagbenta na po na tayo ng ginto last year. Napakarami pong tonelada. Ngayon naman po, mahigit 28,000 daw po na asset ng ating pamahalaan. Pag-aari po ng gobyerno, pag-aari po ng Pilipino, mga tambay. Ibebenta na naman, ipagbebenta. Dahil kailangan daw po makalikom ng pondo na gagamitin po sa mga proyekto po ng administrasyon po ng bagong Pilipinas. Siyempre po, napakarami pong proyekto. Nakita nyo na pa, 5,500 flood control pa lang. Napakaraming proyekto po yan. Di ba? Natapos na nga eh. Di ba? Natapos na yung pera ng Pilipino. Tapos na tapos ang pera ng Pilipino. Di ba? Pati nga po ang COA, di ba? Tinatapos na rin po nila ang pag-audit po sa how many billions po. Lalo po yung pinasusumiti po sa mga politiko na pati po yata ang mga dokumento ay mukha po yata pinepeki pa yata nila at nakukulangan po ang COA rito, mga tambay. Kaya po mas marami pong hiningi pa ang COA sa kanila. Kaya yan po. Napakagaling po ng ating bagong Pilipinas. Dito po sa isang balita, ano po sabi? Kailangan daw po maramdaman na natin ang pagbabago at pag-unlad po ay kailangan maramdaman na ng mga Pilipino. Hindi lang po kasi ang dapat makiramdam ay sila. Sila po kasi ay nararamdaman na nila ang kaginhawahan po yata nila galing sa pera po natin, mga tambay. Ramdam na po yata nila. Kaya po nakapagsalita na rin po ang Pangulo na kailangan din daw pong maramdaman ng mga Pilipino ang pag-unlad ng Pilipinas. Nakita niyo naman po. Ang nakapagtataka nga rin po, kailangan natin maramdaman. Pero benta po sila ng benta ng ating asset, ng ating ari-arian. Ginagawa pong private kasi nakakabili po, puro mayayaman, magiging pribado. Yung isa po pa pala natin, pag-aari po pala ng gobyerno. Pag-aari pala ng gobyerno ang Star City, mga tambay. Mukhang mabebenta na yata ang Star City. Ang tanong ni Kamanong, sino kaya ang maikinabang? Sa kabila ng kilaki-laki po ng ating budget ngayon, wala pong mga proyekto na build, better, more. Wala po tayong nakita maliban sa 5,500 flood control. At yung sinasabing mga pabahay na ang pangako po 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon, hindi po nangyari yan.
Never po nangyari na 1 million housing isang taon, mga katambay. Di po ba? At yung iba pong natatapos na sinasabi po nila, galing pa po yun sa build ni dating Pangulong Duterte. Yung iba, naumpisan pa sa panahon ni Gloria. At yung iba, naumpisan pa sa panahon ni Pinoy. Mga katambay, hindi po talaga proyekto po ng Pangulong Marcos, mga katambay. Wala pa po siyang natatapos na kanyang legasiya ang Pangulong Marcos. Wala pa po. At mukhang hindi po yata matatapos. Pero, kay laki-laki po ng pinopondo po natin. Di ba? Ngayon po, ang pinondo natin ay hindi bababa sa 6 trillion. Mga kababayan, marami pang ang blanco. Isang damukal ang blanco ang ginawa sa BICAM. Di ba? Pero, nakakabenta pa po tayo at magbebenta pa tayo na magbebenta ng ating mga asset, mga tambay. Pag wala na po silang ibinenta, may request si Kamanong, ibenta na rin nyo po ang Malacanang para po magamit nyo sa inyong proyekto. At ibenta nyo na rin po ang Senado at ang Kongreso. Ipagbebenta nyo na po, mga tambay. Para po marami na kayong magamit na pera sa inyong mga proyekto. Ipagbebenta nyo na yan. Mukha rin naman mga walang silbi. Di umano, mga tambay. Ang nakikita lang po ng taong bayan, yung pag-unlad lang po ninyo. Yata. Pero pag-unlad naming mga mahihirap, hanggang salita lang yata kayo. Puro gusto nyo lang makita. Makita, pero ang nakikita ng mga Pilipino, yung mga pagkakaperahan po yata ninyo di umano. Ibang klase po ang inyong administrasyon po. Puro po pagkakaperahan. Puro ang iniintindi nyo po ay pagkakaperahan yata. Ibang klase. Ay nako. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyari po. Sila lang po ang nakita natin nagsiyaman. Umasenso, nagkaroon ng napakaraming ari-arian sa ibang bansa yata, mga tambay. Sila lang, naglalaki ang mga mansyon, mga asyenda, di ba? Napakalalaki yata. Sila lang ang umasenso, mga tambay. Ang Pilipino, hikahos na hikahos pa rin. Dadaanin ka lang sa ayuda, mga tambay. Yung ayuda, may pinaputok pa si Mayor Magalong. Ano sinabi ni Mayor Magalong? Meron pang 777 dyan. Mga tambay, isang damukal daw po. Pag sumama ka sa kanila, sabi ni Mayor Magalong, puro po pagkakaperahan, mga tambay. Kaya yung sinasabi nilang mga ayuda na ginagawa nila at yung sinasabi nila na tulong daw po, ay napopolitika rin daw po. Yan po mga proyekto, puro pagkakaperahan, mga kababayan. Yang ginagawa po nila. Pero yung sinasabi nila pag-unlad, paano unlad ang bansa, mga tambay? Yung mga proyekto na makakatulong po sa mga Pilipino, tinanggalan mo pa ng budget. Yung makakatulong sa Pilipino, yung subsidy na mismo galing na rin sa Pilipino, yung pera, siniro mo. Yan ba sinasabi mo makakatulong sa mga Pilipino? Sinisiro mo pa. Pero yung mga pondo nila, kilalaki, hindi nasisiro. Pondo ng Senado, nadagdagan ng how many billions? Ang pondo po yata ng institusyon ng Kamara, nadagdagan ng doble, hindi bababa sa 30 billion, mga tambay, ang kanilang pondo. At lalo-lalo po ang Office of the President, for how many billions ang pondo. Kaya nga po nakikita nila yung pag-unlad sa kanilang mga sarili natin. Sa kanilang mga sarili natin nakikita ang kanilang pag-unlad. Pero sa taong bayan, sa mahihirap, sa middle class, wala tayong nakikitang pag-unlad, mga katambay. Ganon talaga ang buhay. Mas masarap po kasi, lalo kung makapal na pagmumuka mo, talagang manhid na ang iyong pagmumuka. Talagang magagawa mo hanggang salita ka na lang. Puro salita ka na lang. Magtatatlong taong puro pangako ka na lang. Dahil nga, makapal na mukha mo Manhid na. Diba? Ganon yun Tapos may issue ka pa ng droga na addict daw, sabi ni dating Pangulong Duterte at ni Cathy Binag. Mahita natin sa isang nagdodroga? Anong isip
ang makukuha natin kung totoo man ang sinasabi ni Kati Binag at ni dating Pangulong Duterte na may presidente tayong bangag. Wala tayong mahihita dyan. Di po ba? Puro salita lang ang mahihita natin dyan. Di ba? Pagka ikaw ay bangag at gumagamit ka ng droga, wala ka sa puro salita ang mangyayari sa iyo dyan. At never kang masunod. Never kang katakutan. Hindi ka kakatakutan ng mga nasa baba. Bakit? Alam nila kung totoo na nagdodroga ka, una-una hindi ka nila re-respetohin. Di ba? Dahil adik ka. Di umano. Di ba? Kailan po ba nirespeto ang adik? Lalo sa ating bansa. Di ba? Isang masamang bisyo yan. Tapos mababalitaan mo, Pangulo ng bansa, adik. Ayon yan kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Nakakahiya. Sino re-respeto dyan kung adik yan? Di lahat ng mga iniisip niyan, malabong matupad. Dahil unang-una, paano matutupad? Laganap na laganap ang ginagawa nila sa ating kapirahan. Kilalaki ng pondo natin pero sinisiro nila. Ang mga programa, hindi nila nilalagyan ng budget. Ang mga programa na napaka-importante. Yan ba'y sasabihin mo na magpapahayag ka ngayon sa amin na kailangan maramdaman namin ang pag-unlad ng bansa? Samantalang sa kabilang side, ang ginagawa nyo, puro pagbebenta naman sa ari-arian ng bansa. Ang kagintuan at ang asset ng bansa, mahigit 28,000, pinagpaplanuhan nyo na rin ibenta. Pero dito sa kabilang side naman, ang pahayag nyo, umuunlad na ang ating bansa at kailangan din maramdaman na ng mga Pilipino dahil nararamdaman nyo na. Kayo unang nakaramdam, kayo unang naka-experience, kayo unang nakinabang yata ng pag-unlad. Ngayon, bigla nyong babanatan na kailangan nag-uutos na ako sa mga ahensya na makakatulong para maramdaman ng mga Pilipino, lalo sa food security, na magtatatlong taon na, puro pangakot, daldal lang ang nahihita ng mga Pilipino. Di po ba? Magandang salita. Hindi nagmumura ang Pangulo. Magaling mag-statement. Magaling mag-pronounce. Magaling mangako. Pero wala naman po yata sa gawa. Puro pangako. Samantalang yung dating Pangulo na nagmumura, maraming nagawa. Nagmumura, maraming nagawa. Yung hindi nagmumura, puro pangako. Pangako. At wala tayong nabalitaan. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, wala tayong nababalitaan ganito ang paghawak nila sa pera natin. At wala tayong nababalitaan na nagbenta ng isang damukal na gintong reserve ng ating bansa. At wala tayong nababalitaan na puro benta at puro kuha ng pera sa PhilHealth, sa GSIS, SSS, PDIC. Wala tayong nabalitaan na yan, na ganyan, na kinukuha nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kahit tayo nabaon sa utang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, kailangan natin mangutang dahil meron tayong pandemya. Meron pa tayong Marawi, gera, na kailangan suportahan at nang hindi makuha ng mga terorista ang Marawi. At napakarami pa natin problema, di ba? Yung mga iniwan na hindi natapos po. Di ba? Yolanda, nagkaroon ng maraming proyekto dyan. 85% ang natapos dyan. Halos tinutuloy na lang po. Pero pinasasama pa rin yan, mga tambay. Sila pa rin po ang magaling. Di po ba? Kaya dito po, mga babayan, nakakalungkot po. Sana po meron pong maglakas loob, mga kababayan, na questionin po ito. Kung totoo man ito, na pinagpaplanuhan po nila ibenta ang ating asset, na kahit sabihin mo ito'y maliliit, pero sa dami sa dami po, mga kababayan, 28,000. At yung programa naman po, saan naman po kaya nila dadalhin? Dahil yung pinagbentahan natin ng ginto, hindi pa natin alam, hindi pa nila nire-report sa publiko kung saan po nila dinala at ginamit ang pinagbentahan po sa ginto. At saan din po nila ginamit.
hindi pa nila nire-report sa taong bayan. Yung kinuha po nila sa PhilHealth na hindi bababa sa 60 billion. At ganun din po sa SSS, GSIS at sa PDIC, yung pera natin na barang insurance na natin sa ating mga kaperahan sa bangko, saan po kaya nila pinagdadala yan? Anong proyekto po kaya ang naging kapalit niyan? Kung meron man, ipaliwanag po nila sa taong bayan. Pera po ng bayan yan. Di po ba? Kaya lang, sino po mag-iimbestiga? Sino po? Sino ang mag-iimbestiga kay Secretary Recto? Sino ang mag-iimbestiga kay Speaker? Sino ang mag-iimbestiga sa Pangulong Marcos? Sino ang mag-iimbestiga sa mga senador? Sino? Si Kamanong? Di po ba? Kontrolado po yata ni lahat. Kontrolado po yata nila lahat ang sitwasyon, mga kababayan. Kaya, nakikita naman po natin ngayon, tanging mga Duterte na lang. Tanging Vice President na lang po nakakita ng mga anomalya sa ating bansa na hindi naman po pinapatulan. Wala pong pumapatol at nag-iimbestiga sa mga korupsyon na nakikita po. Mga tambay, walang sumasama. Kung sumama ka man, mukhang gigipitin ka pa, mga tambay. Mukhang magigipit ka pa. Napakarami po. Nakita nyo po. Pagka lumalabas po ang issue sa pamahalaan, naglalabas din po sila ng pangontra. Pagka pumutok na po ang issue, maglalabas po sila ng pangontra. Ano ang pangontrang nilalabas nila? Impeachment. ICC. Di ba? Pagka sa kanila na po ang issue, kailangan may issue rin po sila. Pangontra. Di ba? Ngayon, meron pa silang gaganapin, mga tambay. Impeachment ng Vice President, meron daw silang gaganaping malaking rally sa January 31st, mga tambay. Tingnan na lang po natin kung kakayanin. Sa dami po na natuklasan ng mga Pilipino, anomalya sa ating pagkakaperahan, lalo pa, magbebenta na naman daw po ng mga asset natin. Yung ginto nga na binenta, hindi pa natin alam kung saan napunta. Sino pa kaya sasama sa kanila? Sino pa kaya magtitiwala sa kanila, mga kababayan? Samantala, yung kanilang institusyon, pinamumugaran ng napakaraming buhaya yata. Napakarami yatang mga magnanakaw ang namumugad dyan, mga tambay. Ang nagtatrabaho yata sa Senado at sa Kongreso, mga kababayan. Napakarami yata, di umano, na magnanakaw yata dyan. Nagtatanong lang po si Kamano, mga kababayan, napakarami nga kaya? Sobra-sobra kaya? Mga magnanakaw dyan? Sa Senado at sa Kongreso, mga nagtatrabaho dyan? Totoo kaya yun, mga kababayan? Ano po sa tingin nyo? Mga hindi sila magnanakaw? Yung sinasabing marami raw po pinamumugaran din daw ng mga buhaya dyan. Totoo kaya yon? Totoo kaya yon? Maraming mga buhaya, isang damukal daw po na mga magnanakaw. Totoo kaya yon, mga kababayan? Nagtatanong lang po si Kamanong kasi mahirap magtiwala na makakarinig ka na maraming magnanakaw sa Senado. Marami raw po magnanakaw sa Kamara. Ganon din daw po sa Office of the President. Napakarami din daw pong mga magnanakaw dyan. At meron din daw pong mga adik dyan. Marami raw pong adik dyan. Pagka kinausap mo po si Kati Binag at si Jonathan Morales at si Maharlika at si dating Pangulong Duterte, siyempre, mga tambay. Yan po ang nangyayari po sa ating kaperahan at sa ating bansa. Lalong-lalo na nang dumating na ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mga kababayan. Nakakalungkot man ang nangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo sa ating kaperahan. Tiis-tiis lang po, mga kababayan. Talagang ganun po. Talagang ganun po. Talagang sa buhay ng tao at sa buhay ng mundo, dalawang klase lang po ang nangyayari po sa ating mundo. May naluluko at may manluluko. May nambubudol at may nabubudol. Ganun lang po yun Nambubudol, may nabudol. Ganun lang po yun. May naluko, maraming manluluko. May nanakaw, di ba? May nanakaw,
maraming magnanakaw kasi may mananakaw. Di po ba? Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. Ingatan nawa po. Tiis-tiis lang po. Ingatan na po. At siyempre po, darating pa po. May pag-asa pa ang ating bayan. Tiis-tiis lang po mga kababayan. Paalam! Bye-bye!